Isang mapagpalang araw po ng Sabado, November 8 na po, 2025. Kabayan, meron tayong pinakalatest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget to like and subscribe and then pahit na rin ng notification bell para next update ko, mabilis ko ho kayong mano-notify. Ang Super Typhoon Uwan ay nakapasok na po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaninang alas 2 ng madaling araw, huli siyang namataan na may lokasyon pong 910 kilometers east of Eastern Visayas at ito po ay lumakas sa 140 kilometers per hour, typhoon category, pa-westward po ang kilo sa bilis na 25 kilometers per hour. Kung makikita nyo sa ating mapa, ang bagyong Uwan ay mas lumawak po yung sirkulasyon o yung kanyang nasasakop, yung kanyang distansya na halos kasing laki na po ng buong Pilipinas. Pero doon sa tinatawag natin na area of probability niya, yung magiging direction po niya, hindi naman direktang tatamaan ang Eastern Visayas at ang Mindanao. Pero maapektuhan sila ng trap or yung extension ng hangin, yung umiikot na hangin dyan sa pinakagitna or pinakasentro ng bagyong Uwan. So pagdating naman po alas 2 ng hapon ngayong araw po, ang lokasyon naman po ng bagyong Uwan 650 kilometers east of Catarman, Northern Samar at mas lalakas pa ito sa 165 kilometers per hour, typhoon category, pa-westward ang kilo sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung napapansin ho ninyo, pabilis ng pabilis ang pagkilos ng bagyong Uwan. Kaya naman doon sa ating advanced weather forecast, nakikita po doon na by Tuesday pa lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility ang bagyong Uwan. Pero dahil nga po consistent ang bilis ng kanyang pag-ikot, inaasahan na mas mapapaaga pa ang paglabas niya sa ating PAR. Pero yung pinaka-peak at epekto po nito ay pagdating po ng Sunday po ng madaling araw, alas 2 ng hapon hanggang sa onwards po yun. No? At gayon, eto naman, pagdating po, ito makinig po kayo, pagdating po ng linggo po, ng alas 2 ng madaling araw, ang bagyong Uwan po ay merong lokasyon na 305 kilometers east of Vera Catanduanes. At ito po ay nasa super typhoon category dahil lalakas ang kanyang hangin sa 185 kilometers per hour. Pag sinabi natin na super typhoon, yan po eh yung mga category 5 or nasa signal number 5. May mga lugar na maaapektuhan ng signal number 5. Mamaya ho, babanggitin ko sa inyo isa-isa. At pagdating naman po ng alas 2 po ng hapon din ng linggo, 575 kilometers east of Infanta Quezon ang kanyang lokasyon. Pagdating naman po ng Monday po ng alas 2 ng madaling araw, nasa vicinity na po ito ng Bayombong, Nueva Vizcaya. At hapon naman din ng Lunes, 95 kilometers northwest of Bacnotan, La Union ang kanyang lokasyon. Pagdating po ito, Tuesday po ng madaling araw, ito po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility na mayroong lokasyon na 295 kilometers northwest of Itbayat, Batanes at hihina siya sa typhoon category. Ngayon mga kaibigan ko, dahil sa patuloy po na paglapit pa ng bagyong Uwan sa malaking bahagi ho ng ating bansa, ay nakataas na ngayon or nagtaas na ang pag-asa ng signal number 1. Actually, naka-advance tayo ngayon. Yung sinasabi ng iba, yung mga pilosopo dyan, ang sinasabi, nakataas daw ang signal number 1 sa lugar nila pero wala naman daw hangin. Anong klase daw yon? Kaya nga po pag sinabi natin signal number 1, meron po yung tinatawag na warning lead time para po sa mga naguguluhan. So ilang oras ba? Ang warning lead time ng signal number 1 ay 36 hours. So sa loob ng 36 hours, doon pa mararamdaman ang bilis ng hangin o lakas ng hangin ng signal number 1 na merong aabot sa 39 to 61 kilometers per hour. So eto po ang mga lugar na makakaranas ng signal number 1 habang mas papalapit pa ng papalapit sa ating landmass, ang Super Typhoon Uwan, kasama dyan ang Camarines Norte, ang Quezon, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Burias Island, Sorsogon, Ticao Island, Masbate, Romblon, Northern Samar, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, kasama pong Iloilo,
Capiz, Bantayan Island, Negros Occidental, Camotes Island, Cebu, Bohol, Southern Leyte, Dinagat Islands, Bukas Grande Group at Surigao del Norte. Take note, signal number 1 pero possible habang papalapit pa ng papalapit ang Super Typhoon Uwan sa mga lugar na yan ay itataas or aabot hanggang signal number 4 hanggang sa signal number 5 ang pinakalakas na epekto ng bagyong Uwan. So maging alerto at maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pwede pong mangyari. Ngayon po, naka-alerto na rin tayo sa heavy rainfall warning or yung dami ng mga pag-uulan. Ito, sobrang importante po nito dahil alam nyo, no, yung mga pagbabaha, matindi ho ang pinsalang nagagawa niya sa mga lugar natin o mga kabahayan natin. Ito po, pagdating po ng hapon ngayong araw hanggang sa Sunday po ng hapon, 200 mm sa dami ng pag-uulan ang ating ine-expect sa bahagi po ng Camarines Sur, Catanduanes at sa may Albay. Meron din tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po hanggang sa Sunday po ng hapon sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, sa may Bulacan, Rizal, Laguna, Marinduque, Romblon, Biliran at sa may Leyte. So pagdating naman po ng Sunday ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, eto na yung paglandfall ng bagyo. Diyan po sa bahagi ng North Luzon ay makakaranas ng 200 mm sa dami ng pag-uulan ng Aurora, Nueva Ecija, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa bahagi naman ng Metro Manila, medyo madami din ang pag-uulan na aasahan natin. Ngayong Monday ho ng hapon hanggang sa susunod po ng mga araw. Diyan po, no, sa Metro Manila, ito po, ulitin ko mabuti, sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro, 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan ang aasahan. Magsisimula yan pagdating po ng linggo ng hapon hanggang sa Monday. So 50 to 100 mm sa dami naman ng pag-ulan ang aasahan po dyan sa may Batanes, sa may Oriental Mindoro, sa may Marinduque, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur, Aklan at sa may Antique. So ang bagyong Uwan ay may mga tsansa pa ba sa senaryo ng pag-recurve or paghina o pagbabago ng direksyon? Alam nyo, nung mga nakaraan may mga tsansa pa talaga itong magbago pero habang ito ay mas lalo pang lumalapit sa kalupaan natin or sa Philippine landmass po ng Luzon, napakalabo na pong magbago ang direksyon nito. Bahagya na nga po itong bumaba eh. Nakikita nyo naman yung mga lugar po sa Bicol region, hindi naman masyadong maapektuhan yan. Yung Calabarzon, Mimaropa, hindi masyado pero dahil bumaba pa ng konti ang direksyon ng bagyong Uwan, apektado na sila ngayon, mas lumakas yung epekto. Imbis na signal number 1 lamang matataas sa lugar nila, aabot pa hanggang sa signal number 4 dahil nga po sa banta ng Super Typhoon Uwan. Alam nyo, ang Super Typhoon Uwan, once na pumasok yan o once nakapasok na po sa PAR, once na ang pagpasok niya sa PAR ay malakas agad, typhoon category, talagang sureball po tayo ngayon na papasok ito sa pagiging Super Typhoon category dahil dadaan pa siya sa katubigan bago po sa ating Philippine landmass. So ngayon naman mga kaibigan, aalamin natin yung mga direktang lugar na madadaanan ulit ng bagyong Uwan. Alam nyo, pag sinabi kasi natin na North Luzon, malawak yan, hindi naman yan isang lugar lamang. Dapat po may explain natin yan. Kaya i-explain ko sa inyo. Sa North Luzon, dyan po kasi ang direktang landfall din, malapit dyan, no? Ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga, Mountain Province, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya at sa may Quirino. Ang bagyong Uwan mga kaibigan, ito po ay sinasabi natin na mala historical po na lakas ng bagyo. Bakit? Kung ang bagyong Tino ay nasa typhoon category lamang, matindi at napakatindi ng pinsalang idinulot niya sa Eastern Visayas, sa Cebu at sa Cebu City, nakita naman natin halos doble ang lakas ng bagyong Uwan dahil po pasok ito sa tinatawag natin na Super Typhoon category. Tapos ang bagyong Tino naman, no, i-compare ko lang, nasa 300 kilometers lamang yung radius o yung lawak ng kanyang hangin o sirkulasyon. Etong bagyong Uwan umaabot ngayon sa 900 hanggang sa 1,000 kilometers. Halos sakupin na ang buong Pilipinas. Kaya naman mga kaibigan, napakahalaga ho
ng panalangin natin sa Panginoon para po sa safety ng bawat isa. Dahil ngayon, kinakailangan natin ang Bayanihan System. Nakataas na po tayo ngayon sa tinatawag na state of calamity, no? Buong Pilipinas ho yan. So dapat po magkaroon tayo ng prioridad sa mga dapat nating gawin. Unang-una, i-safety natin ang ating pamilya, yung ating mga kapatid, mga anak, ang ating asawa, no? Lahat po yan, yung mga gamit, material na bagay sa mga sitwasyon na alanganin na, huwag na natin asikasuhin. Importante yung buhay natin, mapapalitan ng mga material na bagay. Pero kung hindi pa naman nararamdaman sa inyong mga lugar ang banta ng bagyong Uwan, no? For example, hindi pa naglalandfall, hindi pa masyadong direct na nararamdaman, may chance pa. Dapat nga po mag-imbak na tayo, mag-imbak na kayo ng pagkain na tatagal po ng ilang araw dahil posible na hanggang sa Monday o Tuesday pa ang paglabas po ng bagyong Uwan sa ating Philippine Area of Responsibility. I-cancel nyo din muna yung mga outing ninyo, yung mga lakad ho ninyo. No, sa bahay muna pumirme, wag muna kayo labas ng labas. Nako po. Kasi minsan yung mga kababayan natin kung kailan po may mga malalakas na bagyo, diyan po gustong lumabas, diyan po gustong mag-outing. Yung iba naliligo pa sa ilog. Alam na nga may bagyo, naliligo pa sa ilog kasi pag nabaha, natatangay sila, no? Minsan kababayaan din po natin mga kaibigan, mga kababayan. So mga kaibigan, ang mangyayari dito, bago pa man din maglandfall sa bahagi po ng landmass ng Luzon ang bagyong Uwan, dapat naka-ready na tayo, mga go bags natin, emergency kit, yung mga gamot, flashlight, power bank, no? Mawalan tayo ng kuryente dahil sa lakas ng impact nito. Alam nyo, ang super typhoon, kapag amihan season, bibihira lamang. Pero kapag meron namang super typhoon, malakas ang matindi naman ang epekto. Halos nga po, hindi na natin napapansin ang lamig po ng northeast monsoon sa madaling araw, no? Dahil nga po, nakatutok tayo sa pagkilos at galaw po ng bagyong Uwan, which is sa mga pangamba ng mga kababayan natin doon po nakatutok. So dito ko na muna tatapusin. Mamaya mag-update po muli tayo. And please huwag niyong kakalimutan ho na mag-like and subscribe. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.